this year. Kapatid, umuusad na po ang year 2024. Kumusta na po ang inyong buhay? Kumusta na ang mga iniisip ninyo? Kumusta na ang mga pinaplano ninyo? Ano ba yung mga kinukonsider nyo ngayon na dapat nyong makita after this year 2024? Meron na ba kayong mga nasulat sa munting papel or sa inyong mga munting mga notes sa bahay ninyo? To just walk in the new horizon na gusto nyong ipakita pa ng Diyos sa inyong buhay. Maybe another aspect of spirituality so that you can be more active in worshiping and honoring the Lord. No, mga kapatid, i-aspire po natin yung mga bagay na yan. Why? Because God is the God of changes. Diba? Because when God changes you, God also increases you. Amen ba? Kasi kung gusto natin ng pagpapala ng Panginoon, kailangan may changes sa buhay natin. Diba? Because God wants us to expand. Alam ko yung prayer ni Jabez. Tama ko, di ba? Ano yung prayer ni Jabez? Simple lang. Enlarge my territory. Di ba? Matinding kahilingan yun. Do you pray like that sa buhay natin? Lord, enlarge my territory. Di ba? Sabi nga ni Spider-Man, the greater the power, the greater the responsibility. Sabihin, kailangan naiintindihan din natin yung hinihingi natin sa Diyos. Di ba? Baka hingi tayo ng hingi sa Diyos, hindi mo naman kayang panindigan pag binigyan ng Diyos sa'yo. The chances are, hindi ibibigay sa atin ng Diyos ang mga bagay. Why? You are not yet prepared. Dapat know your ability and capacity. Huwag tayo basta hiling na hiling sa Lord. Because I believe if we are ready, the blessing of God will overflow in our life. Amen ba? Kasi bakit? Kaya mo nang i-handle ang blessing ng Panginoon. Kasi ayaw ni Lord na ang pagpapala niya ay nami-mismanage natin. Gusto ng Panginoon, kahit yan ay little by kaunti-unti lang, kung naaayos naman ang iyong pagmamanage ng pagpapala ng Panginoon, panalaguin ng Diyos yan. Because God is the God of increase. And may this year 2024, marami pong i-increase ng Diyos ng mga kapatiran, especially dito po sa KCPMC. Amen ba? Amen. Excited ba kayo? Yes. Grabe, dapat nag-aapo yung ating pagiging excited sa pagpapala na bibigyan ng Panginoon sa atin. So now is open our Bible in Ezekiel chapter 11, verse 19. Ezekiel chapter 11 verse 19. Yan. Babasahin ko po sa New Living Translation. At dito po tayo magkakaroon po na mensahe ng Panginoon. Kung babasa niyo po sa ating screen, restart. Okay? Let's now restart our life to the Lord. Are you there? Say amen. Amen. Yan. Sabi sa verse 19 ng chapter 11 ng Ezekiel, sabi doon, I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Verse 20 said, then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. Sabi ng Panginoon, they will be my people and I will be their God. Alam niyo yung last na paragraph na ito or stanza ng Bible, dineclare ito ng Panginoon sa kanya nung panahon pa ni Moises sa Exodus. Because He is the God of a covenant. You are my people and I will be your God.
Kumbaga, ang ganda ng usapan, di ba? Kayo ang aking bayan, ako ang iyong Diyos. Wow! Sino ba yung Diyos na nagsasabi dito? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, mga kapatid. Ang Diyos na nagbigay ng buhay natin. At yung Diyos na ito, ang nakikipagkasundo sa kanyang bayan. And God longs for His people. Let's pray. Lord, we thank you once again for this wonderful time that we have in you. I pray that as we hear your message, Lord, give us a revelation that comes from you. A clear revelation that comes from you. Give us also sensitivity of our spirit to commune with you. So, Lord, whatever you give to us, Lord God, a revelation, we can easily understand and grasp. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alam niyo po, bigyan ko na po kayo ng konting kwento with regards to Ezekiel. Si Ezekiel ay nag-minister po siya nung panahon ni King Jehoashi. King Jehoashi is just 18 years old na naging hari po siya. But sad to say, because of his evil deeds, 3 buwan lang po siya naging hari ng Israel. And the rest is history. During the time ni Ezekiel, nakapit po sila ng Babylonia. Kumbaga, the powerful king during that time is King Nebuchadnezzar, at sila po ay nakapit ng haring ito, at sila po yung dinala sa Babylonia. Sila po yung first exile from the Babylon. Pero ang ginawa po ni King Nebuchadnezzar, hindi niya po sinira during the time ang Jerusalem. He remained intact. Ang ginawa niya lang, some of the elite from the royal family, yun po yung dinala nila sa Babylonia. And after 5 years, doon po sa camp, kasi hindi po sila dinala doon sa mismong, kumbaga, loob ng Babylon, para meron silang campsite, kumbaga sa mga, ano tawag doon, sa mga relocation area, di ba? Doon po sila nilagay. And after 5 years na sila po na-exile from the Babylon, Ezekiel now, during that time, siya po ay dinedicate as a priest of Israel. At habang po siya ay nakaupo doon sa riverbank, na kung saan doon sila nilagay ng King of the Babylon, habang nagmumuni-muni siya at maybe nag-i-emotion siya, Lord, what happened to us right now? Parang kung si Ezekiel, nasa moment siya na maybe he's questioning God, Lord, di ba ikaw yung aming Diyos? Di ba Lord, makapangyarihan ka? Lord, ano nangyari sa iyong bayan ngayon? Ba't nandito kami sa gilid ng ilog na ito? Na dapat kami ay nasa loob ng iyong bayan, nagsumasamba kami, nagpupuri siya. But what now happening to us? And suddenly, a vision from God nagpakita kay Ezekiel. Ano po yung image na yon? Sabi doon, may mga anghel or cherubim na may mga apat ang mukha, no? Kung ating pong bibigyan po ng description, yung nakita po ni Ezekiel from the clouds is ganito po siya. Para siya ganito po na lamesa, at every kanto po meron po doong mga cherubim na may 4 ang mata, ay 4 ang mukha. And meron pong gulong sa ilalim. Okay, na-imagine niyo ba? Na-imagine niyo, minsan poetic sometimes, itong prophecy is very high in figurative symbols. Kaya kailangan aalamin din natin yung mga bagay na yun, di ba? So, nakita ni Ezekiel, may 4 na cherubim na may 4 na mukha. Parang lamesa na lumilipad. Tapos sa ibaba ng cherubim na yan, may gulong. At sa gitna doon, nandoon yung Ark of the Covenant. At sa gitna ng Ark of the Covenant, merong nakaupo doon na hindi niya mawari, na napaka-tinang. And Ezekiel suddenly understood that this is the glory of God. Ito yung glory ng Panginoon. And sa kanya pag-umuni-muni, tinanong niya, bakit nandito ang glory ng Diyos? Why is the glory of God is here? Samantalang dapat ang glory ng Panginoon ay nasa temple. Dito na nakaroon ng series of vision
si Ezekiel, pinakita ng Diyos what is now happening in Israel during that time. Meron siyang nakita na ang mga elders of Jerusalem, meron siyang ibang gods na sinasamba. May mga women doon na meron siyang niluluhuran na God of the Babylon. That's why the presence of God is now leaving. Kumbaga, the glory of the temple na dapat na nandun is now leaving and following of the exiles. Kaya nakita ni Ezekiel yan, talagang nagdalamhati siya ng gusto. Kasi nga, sila yung God's people eh. Alam nila yung napagkasunduan. Na sa magitan ng temple na ito, dito magpapakita ang Diyos. Dito magbibigay ang Diyos ng mga himala, ng guidance sa bansang Israel. But sad to say, in the time of Ezekiel, because of the sin of his people, the glory of God departed from the temple. Sabi, no? Kumbaga parang isang Kristiyano, nawala na yung glory ng Diyos sa buhay niya. At naging bumalik ulit siya doon sa kasamaan ng kanyang buhay. Kumbaga nag-backslide parang, di ba? Dati, ang saya-saya, nagpupuri sa church, dahil gusto mag-attend ng church, makinig ng mga music ng mga Christians, magbasa ng Bible, at dumating at isang araw sa buhay niya. Biglang nagdilim ang kanyang puso at kanyang isipan. Gumawa siya ng mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. At little by little, the glory of God is not departing to the person. Di ba sabi ng Bible, don't grieve the Holy Spirit. Huwag nating bigyan ng pasakit ang banal na Espiritu. At yesterday, we were discussing about when we were in the Starbucks. Thank you for that treat. Naming something new. Bigyan kami ng card para mag-Starbucks. And during our fellowship, napuntahan namin, napag-usapan namin with regards for the buhay Kristiyano. At napakarami namin diniscuss. Ako rin nagulat ako ba't ko nasa share sa kanila yung mga bagay na yun. It's really revealing. Kumbaga, napansin ko doon na God is really want to educate us. God wants really to open our eyes para makita natin yung kagandahan ng kanyang kalooban at kanyang salita. Yun po yung nakita ko during natin nagkakaroon kami ng conversation. At may prayer, pag-uwi ko, Lord, sana maunawaan namin lahat ito. Kung gaano kaganda, kung gaano ka-beauty yung gusto mong gawin sa amin. Kasi naramdaman naman talaga yung siya during that time eh. Di ba? Tama ba? Di ba? Kakaiba. Humihigop na kami ng kape, bigla kami kinausap ng banal na Espiritu. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid na tayo ay in tune sa nais ng Panginoon. So, banda kay Ezekiel, and Ezekiel now is lamenting to what God is revealed to him during the river bank. Kaya napakarami ng mga propesiya na may lumabasa kayo na tinali ni Ezekiel ang kanyang sarili as scapegoat na dumating pa sa point na in 1 year, alam niyo ba, ang ginawa ni Ezekiel, nakatali siya at kumakain siya sa niluluto sa ibabaw ng hoops ng kalabaw or something na hayop. Parang pinapakita lang ni Ezekiel na kayong mga Israelita pag hindi ka nagbalik loob, ganyan ang mangyayari sa inyo. Ang dami mo pinakita ng Diyos sa Ezekiel na mga ginagawang hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Ezekiel na called by God to warn them. Diba? Kaya dito mabasa na yung watchtower. Diba? Sabi ni Lord, Ezekiel, ang masamang tao ay namatay siya at di mo sinabihan. Tandaan mo, accountable ka sa kanyang dugo. Diba? Sa panahon natin ngayon, diba? We as a Christians, hindi mo pinulfill na sharean yung kapitbahay mo, kasama mo sa work, ng salita ng Diyos, at may nangyari sa Kanya, guys, we are the watchtower of God in this present day. Kaya dapat, kung meron tayong mga nakakilala dapat ng mga Pilipino, share natin sa ng Panginoon. Pray for them. Kaya mga si Ezekiel, paano po siya
nag-grieve during that time. And the good thing is, in chapter 11 is the turning point of everything that God showed to Ezekiel. At dito sinabi ng Panginoon, sa chapter 11, dito niya po sinabi na, I will give them an undivided heart. Ibig sabihin, this is a hope for the exiled people. In spite of those things na nangyari sa kanilang masamang bagay, nag-rebelde sa Diyos, but God still give them a hope. Kasi ang tawag na nun ay hindi na sila bansa. They call them a remnant. Kasi yung remnant is just few things na lang natira mula doon sa isang bansa. In fact, according to scholars is, sabi nila mga more or less 50 din na lang ang bang Israel during that time. So, konti na lang. So, bakit ko ba sinasabi ito mga kapatid? Nais ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites na i-renew nila yung kanilang covenant sa Diyos. God wants them to renew their covenant again to their God. Because the glory of God is now leaving the temple. God want them to going back again to the temple and put the glory of the temple na kung saan ang Diyos ay nagpapakita sa kanya. So yun yung nais ng Panginoon sa buhay ng mga Israelites noong panahon ni Ezekiel. So ano pong ibig sabihin sa atin ngayon? Kaya mga kapatid, gumawa ako ng title na Restart. In spite of those things na nangyari noong panahon na sila ay nagkasala sa Panginoon, pag sabi ng Panginoon, okay guys, past is past. Hindi ko na kasisingin mo ano yung ginawa yung nakaraan. Let us now do new things. Kumbaga, mag-restart tayo. Ano nga ba yung simula ng ating pinag-usapan? You are my people and I'm your God. So restart tayo mga kapatid. Parang mga mahal kong bayan, mahal kong mga anak, sige magsimula ulit tayo. And those happened for the last in history, ng mga nakaraan, magsilbisan ng leksyon na sa atin ngayon. Kaya nga, pinamagatan ko, restart, meaning refreshing our walk with God. Amen? Why we need to refresh our walk with God from time to time? Bakit pati kailangan i-refresh yung ating relationship sa Panginoon from time to time? Bakit? Kasi nga, we are living in this world in which toxic situation is inevitable. Tama? Sino rito ang na-toxic last week? Na-toxic ng amo mo, ng sitwasyon, ng pamilya sa Pilipinas, di ba? Nagdaganda ng buhay mo, bigla may nag-text sa'yo, ito yung nangyari, di ba? Gano'n ba? Na-toxic kayo nakaraan? Sometimes, if our emotion is affected, tandaan nyo, our faith also affected. Kasi ikaw yun eh. Hindi pwedeng sira yung emotion mo, malakas ang panapat. No, magkasama yan kasi isa ka. Di ba? Kaya, from time to time, we need to renew or refresh our walk with God. Kumbaga, kailangan natin restart. Di ba yung cellphone natin, minsan may mga icon yan na nagpa-pop up sa ating mga screen, tapos may mga red nakalagay. Doon na pag pinindot mo, humihingi siya ng ano? Restart. Ano ba sabihin ng restart? Di ba, nag-download ka ng application or alis ka ng application. Kailangan ba i-restart mo yung cellphone or computer mo? Kasi bakit? Para mas magamit niya ng maayos. Kumbaga, para mas i-position niya ng maayos yung application na yon doon sa software na meron siya. The same also our Christian walk. From time to time, we need to refresh our soul, our relationship, and our walk with God. Para hindi tayo nawawala sa linya ng pananampalataya. Para hindi tayo nalalayo sa nais ng Panginoon. Para mas lalo tayong lalakad ng diretso
sa nais ng Panginoon. So, 4 ways to refresh our walk in God. And it is our duty and responsibility to refresh our walk with God. Ano ba sabihin ng refresh? Diba? Sino rito yung parang lagkit ka sa sarili mo, diba? Parang pag hinili mo yung balat mo, gano'n lang parang nakakapa ka ng parang mga maaligasgas, diba? Parang mga malagkit sa katawan mo at bigla kang naligo at nagsabon ka ng gusto mong sabon at right after mong maligo, ano yung pakiramdam? Wow! Refresh ang pakiramdam. Diba? Ang sarap matulog, diba? Ang sarap magpahinga kasi nung natulog ka, nang dahil mong libag, ang katinod, diba? Hindi refreshing yun, diba? Tapos medyo naaamoy mo na sa sarili mo na parang hindi na maganda ito, diba? Lalo ngayong winter, diba? Sino sa inyo naliligo araw-araw? Yeah, diba? Galing. Congratulations sa inyo, diba? Congratulations sa inyo, diba? Sa mga araw-araw na na-refresh ang kanilang katawan. Pero mas maganda po, ma-refresh po tayo sa ating relationship sa Diyos. Amen po ba? So, sharing to you the 4 ways to refresh our walk with God will help us to understand that the greatest thing we have in life is our relationship to the Lord. Walang iba na kayamanan na meron tayo. Kung hindi ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos, ang ating ugnayan sa Kanya. Kasi bakit? Lahat ng bagay sa mundong ito ay mawawala. Pansamantala yung mga kasiyahan ng mundong ito. Yes, marami kang pera ngayon, pero bukas pwede kang maging malungkot. Diba? Yes, marami na chip sa buhay, pero pansamantalian lang. Yung mga kaligayahan nila, ibig sabihin, is not sustainable in terms of joy and happiness, peacefulness na pwede makuha doon. But if you have a strong and deep relationship to the Lord, that's our anchor. Amen? That's our peace. That's our security. That's our wealth. Masarap na buhay ang relasyon mo sa Diyos. So number 1 is, sabi sa verse 19a, I will give them an undividing heart, sabi ng Panginoon. Okay, mga anak ko, aking bayan, tama na yung mga nakaraan, yung mga nasakit na nangyari sa atin. Ang una kong gagawin sa inyo ngayon ay bibigyan ko kayo ng isang puso na nakafocus lang sa atin. Ibig sabihin, refocus your heart to God undividedly. So number 1, if you want to refresh your relationship to the Lord or you walk with God, learn to refocus your heart to God undividedly. Ibig sabihin talaga, gagawin mo lahat ng bagay para si Lord lang yung titignan mo. Si Lord lang talaga yung magiging buhay mo. Si Lord lang talaga yung sasambahin mo undividedly. No? Without, kumbaga, ang dahil ng distraction dyan, pero hindi. You are focusing to the Lord. And by that, refresh ko yung ating relasyon sa Panginoon. God wants us to have undivided heart in Him. Remember, God is a jealous God. Ang Diyos po natin ay kapanibubuhin. Ayaw niya na may kaagaw siya sa ating puso. Tayo nga, di ba? Alam natin yung word na selos. Ganun din ang Panginoon. Ayaw niya na may kaagaw siya sa ating buhay. Gusto ng Panginoon, siya lang ang ating buhay. Gusto ng Panginoon, lahat ng bagay, siya dapat ang pinakamataas, siya yung pinaka-high regards. Yes, meron tayong plano, yes, meron tayong pamilya, yes, meron tayong mga ibang mga kinukonsider sa buhay, but gusto ng Panginoon, all of the above, siya yung pinaka-highest regards sa buhay natin. Nais ng Diyos yun. He is, siya yung ating pinaka-priority sa buhay natin. So, paano ba tayo magkakaroon ng undivided heart sa Panginoon? Napakasimple lang naman ang hinihingi ng Diyos. Hindi po mahal. No? Ang gusto ng Panginoon sa atin. Ibang hindi nga siya nanibigay ng pera. Ibang hindi nga siya nag-aas ng anything from us in terms of monetary.
Simple lang ang nasa Panginoon. Kung gusto mo magkaroon ng undivided heart to the Lord and refocus your heart to God, number one, dapat mo lang simulan ang iyong araw na si Lord ang iyong pinupuri. Amen ba? Na si Lord ang iyong sinasamba. Na si Lord ang iyong nilalagay. Na si Lord ang iyong kinakausap. Hindi yung pagising mo, si FB ang iyong kinausap agad. Can you do that this year, from now on? That you will commit yourself to the Lord. Pagkagilan ka yung mga mata sa umaga. In 5 minutes, upo ka lang at sambahin mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen ba? Go here. Lugod po tayo kung kailangan. Just thank God for the wonderful day that has given you. Di ba sabi ko sa inyo, kada segundo, may 3 taong namamatay. Salamat at binuksan ni Lord yung mata natin. Salamat tayo. So by doing that daily, you are now telling the Lord, Lord, my heart is now refocusing on you. Kumbaga, this year, baka sabihin natin, Lord, itong year na ito, gusto kong bumawi naman sa iyo. Diba? Lambingin mo si Lord minsan, Lord, gusto kong bumawi itong year na ito. I want this year, Lord God, to be you and me. Kasi napakarami ng panahon minsan, Lord, na nasayang sa akin at nalilimutan kong i-focus ang aking sarili sa iyo. Of course, begin your day with God and the same. And the day with God also. Baka matulog, Lord, thank you for this full day na binigay niyo po sa kalakasan, pag-iingat, na matapos ang buong araw na ito, na fulfill ka kasi bakit? Kasama kita, Panginoon. I believe if you do that religiously, kung gagawin mo yan religiously, in 1 month, diba sabi ko, in order for you to form a habit, kailangan do it in the 21 days, do it in 1 month. I believe, after a month, na nagawa mo yung dire-diretso, mga kapatid, magbabago o mag-level up ang relationship mo. Mas mai-discover mo si Lord sa ibang kapananan. Mas makikilala mo siya sa ibang kapananan. Mas makikilala mo si Lord na ito pala ang Diyos na sinasamba mo. And by that, mas lalong lalakas at titibay ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kasi bakit? May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Because God will respond to those people who earnestly seek Him and call for Him. Hindi po isklabero ang Diyos natin, mga kapatid. God is the loving God. In fact, kilala niya yung mga pinagdadaan natin personally. But minsan parang hindi nag-response ang Panginoon or nag-response si Lord, hindi mo lang napapansin. Either doon lang yun, di ba? Kasi nga, pinapag-usapan namin kahapon, pinakita ko sa kanila na God is initiating a covenant with His people, di ba? Ilang covenant pinapag-usapan namin, ang dami. From Noahic, Abrahamic, di ba? Moisaic, di ba? Davidic, Solomonic, di ba? Yun ay mga covenant po yun. Nagpapakita lang kung gaano ang Diyos minamahal niya ang kanyang sarili. Na inaabot niya, na dumating sa point na visibly, ang Panginoon Jesus na mismo ang pumunta sa lupa para mas ipakilala kung sino yung amang nasa langit para sa atin. Anong ginawa? Namatay siya para sa ating mga kasama. Diba? Kaya nga mga kapatid, kung tayo nag-i-struggle sa ating buhay, sa mga needs natin, look at the cross. Because the answer of everything in our life is on the cross. Nandun na lahat. Nandun na yung solusyon. Doon natapos at doon din magsisimula. So refocus your heart to God undividedly. So hindi na natapos lang po na tayo ay mag-refocus sa Panginoon. In verse 19b, sabi doon, put a new spirit in them. So una, sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng isang pusong
talagang tututok sa aking kalooban. At pangalawa, sabi ng Panginoon, bibigyan kayo ng panibagong espiritu. When the Bible tells spirit, ano bang ibig sabihin niya? It means inspiration. Sabihin nyo nga, inspiration. The Bible is inspired Word of God. Ibig sabihin, the more na binabasa mo, the more na nai-inspire ka ng Diyos. Kaya nga, pag bilang isang anak ng Diyos, isang Kristiyano, and you are not reading the Bible, my question is, what inspiration you have right now? Kaya maraming nadidiskarel sa kanilang lakad pananampalataya sa Diyos. Kasi bakit? They never ever read the Bible. I will give you a reason why you need to read the Bible. Number one, the Bible is the most translated book in the whole world. Nagsimula sa Hebreo, nagsimula sa Greek, sa Ingles, sa Tagalog, sa Ilocano, Pangasinense. Ang dami ng mga translation, mga kapatid. Ito lang yung libro na tinranslate sa iba't ibang salin ng wika. Anong ibig sabihin yan? Therefore, God is moving through His Word. Walang libro po. Wala akong libro sa na nabasa ko sa eskwelahan at tinranslate sa iba't ibang wika. Kung meron man siguro mangilan-ilan man. Pero the most translated book in the whole history of the world is ang Bible. Enough na yun para i-prove ng Diyos na kailangan natin ang kanyang salita. Okay, if you're a Christian, read your Bible. Amen ba? Anong sabi doon sa Matthew chapter 4 verse 4? Nung sinabi ni Satanas kay Jesus na, "Uy, kumain ka naman, gawin mo namang lechon yung bata ko." Ano sabi ng Panginoon? Satan, tandaan mo, hindi lang sa tinapay ng bubuhay ang mga nagsisilapit sa atin. Paraphrase ko dito kung hindi, nabubuhay rin sila sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. At sinundan pa ng Matthew, heavens and earth will pass away, but my word will not pass away. Ibig sabihin, mga kapatid, kung panghahawakan mo at i-discover mo kung anong kalooban ng Diyos sa buhay mo by reading His Word, you are become more powerful than other person. Kasi bakit? Ito yung pinangsaway niya kay Satanas. Kaya nga sabi ko doon sa usapan namin, hindi nyo ba alam na Satan is powerless to the Christians? You don't know that when you are a Christian, Satan is already powerless to you. Ano nang gagawin niya lang? Diba sabi ni Peter, is a roaring lion na lang siya. Yun na lang gagawin niya. Sinisinta ka na lang. Yun na lang yung gagawin niya. Hindi niya pwedeng i-devour kasi nga, powerless na siya. You know what? Why Satan powerless to the Christians? If you're really a Christian? Because the Holy Spirit is in you. The most powerful force in the whole, in the entire universe, ay nasa iyo. Ang Espiritu ng Diyos. At walang sino mang pwede magtangkang wasakin ka pag nandiyan ang Espiritu ng Diyos. So, yung pangalawa is, inspire yourself of a new ways in serving the Lord. Kaya natin minsan, i-inspire yung ating buhay sa Diyos. No? Kung hindi nyo ba nagawang mag-pray sa harapan, mag-volunteer kayo minsan. Basta ako na lang mag-pray. No? Kung hindi nyo ba nagawang kumanta sa harapan, sabihin nyo minsan, Pastor, gusto ko mag-special number na kantahan ng Christian song. Of course, Christian song, baka mamaya kantahin mo. Yung kanta ni Madonna. O yung kanta ni Lady Gaga. Na dapat din na pagluwalhali sa Diyos. Gawin natin. No? Kumbaga, itong year na ito yung time na kung saan lalabas tayo doon sa ating comfort zone at maglilingkod tayo na kung saan hindi pa rin nagagawa. And we will do this with all our might. Re-inspire yourself, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-serve sa Kanya. Make a new ways to serve the Lord. Kung nakita mo marungis itong ating lugar ng worship hall, worship place natin, okay.
walisan mo. Hindi ka na kailangan utusan, hindi ka na kailangan sabihin na, sister, brother, tanggal na yung ano. Sabihin mo, wawalisan ko pa ito kasi madumi na. Do it! Because you do that not because of the KCPC, not because of this fellowship. You do that because you are serving the Lord. And once you serve the Lord, you are acting in humility. Amen? Because you submit now yourself to the will of God. So kumbaga mga kapatid, i-level up natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Let us re-inspire our hearts, our mind, our whole being to serve the living God, to serve the Most High God, the King of Kings and the Lord of Lords. Inspire mo natin. Kung hindi nyo pa naranasan mag-invite ng mga kaluluwa, na it's time for you to do that. Kung hindi nyo pa naranasan na mag-lead ng mga sinner's prayer, gawin natin this year. And be inspired to do that. Lord, I want this year na kailangan magkaroon ko ako ng bunga bilang isang Kristiyano. Ano ba yung bunga ng Kristiyano? Ha? Masayang tunay. Masayang tunay. Di ba? Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Di ba? Ano ba yung nagiging bunga ng isang Kristiyano? Ano ba yung nagiging bunga ng tupa? Di ba? Ang bunga ng tupa ay tupa rin. Di ba? So, ibig sabihin, you need to duplicate yourself. Kung naiintindihan mo na ang kalooban ng Panginoon, share that to the other people. Huwag nating suluhin. Amen ba? Hayaan mong padaluhin mo sa buhay mo ang pagpapala na yan at hawaan ang ibang tao na kumilala rin sa Diyos. Release the blessing that you have now. Paglingkod natin Panginoon ngayon sa isang bagay na hindi pa natin nagagawa. Push yourself. Kumbaga, i-challenge mo sarili mo. Kailangan mag-level up. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-level up ka na. Lasa niyo ba? Magle-level up ka na. Di ba tayo nga natin, yearly, gusto rin natin may level up ng salary. Aminin. Di ba? Aminin. Tama, di ba? Kasi bakit? Gusto natin, may bonus din tayo. PGCOM, may mga pa-extra pa na binibigay sa atin. Kasi bakit? Pag ginagawa ng mga amo natin yan, ano yung nagiging dating sa atin? You become more inspired to work. Di ba? Kahit mag-demand yung amo natin ng 12 hours mag-work ka, kung meron ka namang bonus, di ba? Okay lang ako, di ba? Okay lang, kahit kami-kami lang ako dyan, basta may bonus, di ba? Nagiging masaya tayo. Na-inspire tayo sa mga bagay na yan. Pero ano kaya hindi nangyayari yung mga bagay na yan sa buhay natin? Di ba? Kung tayo reklamo, yung amo ko talaga, ang kuripot. Yung amo ko talaga, di ba? Baka bigyan mo na rin amo ko, di ba? Pero kung binibigay ng mga gusto mo, nai-inspire ka at nawawala yung pagiging pangit ng amo sa iyong mukha, di ba? So the same with God, mga kapatid. Alisin natin yung mga bagay na nag-hold back sa atin para hindi tayo makapaglingkod. This year, alisin mo na yun, iwaksin mo na yun. And Lord, this year, I want to serve you in a different level. Amen. Amen ba? Kung baka maging agresibo ako ngayon. Kasi bakit? Ikaw yung Diyos ng buhay. Ikaw yung Diyos ng mga pangyarihan. Ikaw yung Diyos ng blessing. Diba? Seek the blesser. Not the blessing. Ang blessing na uubos. Pero pag kilala mo kung saan nagmumula ang blessing, yung blesser, hindi mo uubusan. Minsan na nagiging problema pag tayo ay pag matagal na sa church. Minsan ang nagiging problema is we become more too familiar what the church is doing. Diba? Ako na yan. Reciter na yan. Magbabasa lang ng mga text sa Bible. Ang praise and worship na. Diba? Uy, tithes na. And offering, makaihi muna. Diba? Kumbaga, pagdating natin, we know the flow. If you are attending KCPC for the past 10 years, you know the in and out of this church. Amen ba? Alam mo na yung kung bakit nangyayari dito. And sometimes it becomes now a play to you. Atin na ako ng church, nalabas na ako, atin na church. Yung ba wala nang spark yung pagiging buhay Christian mo. Parang naging routine mo na lang. Eh di naman yung nais ng Diyos eh. Kung pag ganon,
ay bumalik na sa pagiging sa religion natin. Di ba ganun mga religion? Attend ka lang, labas ka lang, attend ka lang, labas ka lang. Ano nangyayari? Hindi naman nais ng Panginoon sa atin. Nais ng Panginoon, every Sunday, paglabas mo dapat inspired ka. Amen ba? Dapat, grabe talagang salong-salong mo yung blessing na binigay ng Panginoon. Dapat ganun po yung nangyayari. Kaya dapat ma-refresh tayo sa ating buhay spiritual. Kung baka sa mga kasawa, pag tumagal na, kami ni Mrs. we have been married for the past 16 years. Aminin ko sa inyo, isang po niya parang naging casual na lang yung aming relationship. Oh, lutuin mo! Tawa si Richie na nasa tawa. Oh, mamalagi ka! Paano yung ganun ba? Wala na yung moment of courtship na gusto mo, ano gusto mo una? Wala na yung ganun eh. Lutuin mo, di ba? Mamalagi ka. Wala na yung ganun, di ba? Kaya, then and share. Makinig kayo muna. Okay? You know what? Dapat talaga sa buhay mag-asawa, no? Kami, 16 years na kami. Ate Bien ko yung kita naman natin, di ba? Tagal nila. Ilan taon na ba, Ate Bien? Saan yung... Ha? 38. Wow, congratulations. Ate pala pa ako si Ate Bien. Legacy yun, di ba? Sa isang relationship. You know what? The challenge is, nagiging chance dyan is nagiging parang natural yung relasyon. Ayun mga kapatid, gusto ko pong i-share lang sa inyo for the first 4 to 6 months na dito sa Korea. Actually, marami kaming LQ ni Mrs. Kasi nga, LDR na kami. Ano ito, ganun pala ang LDR, di ba? Talagang, malaking adjustment eh. May mga time, nag-uusap kami, bigla na lang, ano nangyari? Umiiyak na lang siya. Yung mga anak mo, pagsabihin ko eh. Sabi ko, ikaw pag nandyan. Di ba? Wala siyang gano'n. Tapos, marami po mga moment talaga na sabi ko, ano gagawin ko? Nag-pressure ako. Sabi ko, ginagawa naman ang business ko. Lord, mali ba ako? Ano ba yung nagawa ko? Di ba? So sabi niya sa akin, yung mga time doon na parang ang saya-saya ko sa Korea. Sabi ko, yung mga picture natin ngayon siya. Naku po, yung mga picture. Sabi ko, sweetheart, sabi ko sa kanya ngayon, alam niyo yung mga Pilipino rito, ilan naman kako yung ginagawa to express their happiness. Sabi ko, ginawa ko lagi yan kasi nga, may trabaho yan. Tawag na ako, pinipicture ako mo, lumuluha ako. Sabi ko, kung merong crying prophet, ako yung crying pastor. Di ba? But, you know what? Ang ginawa ko lang, during that time, natuto ako makinig. Sabi ko, I need to listen to my wife. Dahil sa mga lalaki na may asawa, taas yung kamay ninyo, lalaking may asawa. Taas yung kamay ninyo. Pwede, taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay? Listen to me. Okay? Amin natin. Maraming time. Hindi talaga tayo nakikinig kasi nasabi ng mga asawa natin nila sa atin. Tama ba tayo? Tama ba? Mga boys? Diba? Sabi nga doon sa FB, di ba? Ang asawa raw ay parang teacher, nagtuturo, nagsasalita, nagsasabi. Di ba? Ang asawa lalaki ay parang estudyante, hindi marunong makinig. You know what guys, mga lalaki, I will get to challenge you. Mga boys, sabi ng Bible, we are the leader of family. Hindi na tayo leader, protector po tayo. Tandaan nyo yan. Nasa si Gerald Star? Ha? Okay, tandaan natin. Protector tayo ng ating pamilya. And whatever happens to them, babalik sa atin. Bakit nakalusot yan? You know what? I started listening to myself sa mga sinasabi. Kasi nga, in
in natural, women are emotional. Tama ba ako? Women are emotional in nature. They want connection. Tama ba? Mga babae? And pag yan ay nadi-disregards ng mga asawang lalaki, doon kayo mas lalong nag-a-armalite, di ba? Ay, ikaw kasi. Tama ba, di ba? You know what? I learned that to listen to my wife. At nung naiintindihan ko yung heart niya, isang bagay ang ginawa ko. Kasi I know her language of love is affirmation. Diba? Kaya nag-post na ako sa FB, I love you, sabi nga natin, ang dami ng langgam sa phone. Because I want to affirm my wife. I want to re-inspire again yung kanyang relasyon niya sa akin. Kaya nga meron akong nilagay doon na ikaw yung solid sa puso ko, di ba? I forgot nalimutan ko eh. Solid, liquid, and gas. Ka sa puso ko. But what matters most is you. Nag-react naman yung anak ko, kinapala ni Papaya sa bugil. Yung mga anak ko, sabi ko, tingnan lang mga anak. Sabi ko, huwag naman kayong mebal. Sabi ng mga anak, kinapala ni Papaya sa bugil. So, ginawa ko po yung mga kapatid sa awa ng Panginoon. Mas nakapag-adjust kami sa isa't isa ng maayos. Thank God for that wisdom. Kaya mga asawang lalaki, makinig lang po kayo sa iyong asawa. Listen with him. Diba? Nakikinig ka nga pero sarap lang yung tenga mo. Diba no? Kung nagsasalita siya, titigan mo sa mata. God, titigan mo sa mata si Ana pag nagsasalita. Sa akin. Ayan, ano? Ay, wala po ako naibig kayo. Diba? What I mean mga lalaki, we need to protect the emotion of the woman. Yan yung ating responsibility. Pag hindi mo nagagawa yan, anong klase na lalaki ka? Diba? Diba? Yan, pumuntik na pero isang bagay na hindi mo nagagawa. You're not. Bilang isang lalaki, tayo ang hari ng ating pamilya. Amen ba? Tayo ang hari ng ating pamilya. Mga lalaki, tatandaan mo rin ang misis mo ang alas. Sabi daw, pagdating sa relasyon, ang lalaki raw ay parang wifi. Maraming pwedeng mentor. Tama ba yun mga boys? O, ito din, parang ginatingin sa akin. It's a natural, di ba? Pero sabi naman daw, sa relasyon, ang babae raw ay parang Bluetooth. Diba? One connection at a time. Diba? Kasi di mo pwede sabay-sabay kayo Bluetooth yan, di ba? Wala ka lang, di ba? Isa-isa lang. So, mga kapatid, we need to re-inspire our relationship to the Lord. We need to calibrate ourselves that, Lord, I want to serve you in a different way. Baka may tinatawag sa inyo mag-handle ng mga kids natin. Kasi kailangan ng mga inspiration ng mga teacher. Di ba? Mag-volunteer na po kayo. Di ba? Para mas ma-inspire naman sila every Sunday. So mga kapatid, hindi lang din enough na tayo na-inspire sa paglilingkod sa Panginoon.
Pero dapat, we need to be aware of things that is not necessary or unhealthy sa ating mga puso. Ano yon? Katulad ng mga anger, greediness, resentment, loneliness, and even sin in stronghold that can hinder us to develop a receptive heart. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na dapat yung puso natin ay nakatuon sa Kanya. So yung pangatlo po is remove unnecessary or unhealthy things that might hinder or having a receptive heart. Ito yung nais ng Panginoon na iparating sa Kanyang bayan. Sinasabi doon sa Ezekiel chapter 11 verse 19 said, I will remove from them their hearts of stone. Yung pusong matigas, yung pusong hindi lumilingap sa nais ng Diyos, yung pusong hindi tumatawag sa Diyos, sabi ng Panginoon, alisin ko na yan! Kasi bakit? Pabigat yan sa iyong buhay. At papalitan ko, sabi ng Panginoon, the stone that I give them, a heart of flesh. Sabihin yung pusong malambot. Yung pusong nakakausap. Pag ba kinausap ka ba ngayon, yung bang puso mo ay nakakausap ng Diyos? Amen ba? Pag ba kinausap ka ng Diyos ngayon, yung bang puso na yan ay handang tumanggap ng pangungusap ng Diyos? Be receptive to God's Word. Yan po yung gusto ng Panginoon na ipaabot sa atin ngayon. In order for us to refresh our walk in the Lord. Kumbaga sa cellphone or computer, we need to delete unnecessary files that causes slowing down the function of our phone and laptop, yung mga gadget natin. Kaya minsan may mga gadget kasi na pag delete mo siya, nandoon na siya sa may tinatawag na recycle bin. Di ba? Lalo pag hindi mo na iset na kailangan na i-erase. Pero minsan, pag hindi natin na papansin, nandoon lahat yung mga dinelete mo last year ago pa nandoon, di ba? So kailangan mo puntahan yung para i-delete yung mga unnecessary things para yung phone mo ay gumana ng maayos. The same with the laptop. Ibig sabihin mga kapatid, mag-unload or mag-release na tayo ng mga bagay sa buhay natin na hindi nakakatulong. Learn to focus on things that you can control than on the things that out of your control. Yes po ba? Minsan may problema natin kung paano hindi umulan. Talaga umulan yan. Para hindi mag-i-snow, talaga mag-i-snow yan. You cannot control the snow. That's weather. But you can control yourself. You can control that you want to grow the Lord. Control mo yan. Gusto mong maging maayos na tao this year, control mo yan. Gusto mo magpalain ka ng Panginoon, control mo yan. Gusto mo maging mabuti kang tao, magaling kang tao, control mo po yan. Dapat yun yung mga bagay na ating binibigyan ng pansin sa ating buhay. Kasi yung iniisip natin yung mga tao, sasabihin nila sa atin. Hindi mo control kasi yung mga iniisip at pwedeng sabihin sa iyo ng tao. You cannot control that. Let them talk with you and say something. Bahala na sila. Hindi ko kayo control. Pero ang control ko, yung aking pananampalataya at paglagay ko sa Panginoon. Yung mga bagay na mga pagpapatawad, control mo natin yan. Yung mga galit sa puso, control mo natin yan. Pwede mo natin i-let go yan. One day, there was a missionary na siya po ay nag-share ng gospel sa isang tribo. At habang po siya pauwi na, nag-speak up truck, nakita po siya ng isang lalaking part ng tribe na may daladalang mga kahoy na panggatong. Siyempre, pag ikaw ay nasa bundok, that's part of the, wala akong mga sulit siguro doon or something, no? So, gatong talaga yung ginagamit. At siyempre, itong missionary na ito ay mahal niya yung mga tribo na yon. And ginawa niya, huminto siya doon sa may mama na may dalang mga panggatong. And sinabi, sumenya siya,
sa likod. Ibig sabihin, sumakay ka na at ihatid kita doon sa pupuntahan mo. So, naintindihan naman doon ng magtubong tribo at ang ginawa niya ay sumakay po siya sa likod ng pickup truck. Then, habang naka few kilometers po yung pag-drive ng missionary ito, napansin niya doon sa kanyang mirror na nakasakay nga yung tribo na mama ito, pero the same time, karga pa rin niya yung kahoy. Diba? Masabi niya ganyan. Sumasaya niya siya na ibaba sa truck, sa pickup truck, yung kanyang kahoy. Pero ibig sabihin mga kapatid, sometimes we are coming to the Lord. Sabi nila, bitawan mo na yan, pero dala-dalawa pa rin. Ayaw mo bitawan yung mga bagay na bitawan mo na. And minsan tataka ko bata, pinaproblema ng marami. Kasi nga, you don't want to release. Diba sabi ng Panginoon, cast all your anxiety for Him. Why? Because He cares for you. Nasa church nga tayo minsan, nag-worship na tayo, pero dala-dala pa rin yung mga bigat na yan. How you can serve the Lord? Nagpapabagal din ang ating paglago sa Panginoon. I-release natin, ipagpaubahan natin sa Diyos na mga pangyarihan yung mga bagay na yan. Ipag-pray natin, Lord, alasin mo na yung mga bagay na yan. Lord, alasin mo na yung mga worries ko minsan sa aking buhay. Minsan yung mga responsibility na parang hindi ko na talaga responsibility. Lord, alasin mo na yung mga worries ko doon. At ikaw po yung mag-encounter sa mga tao na yan. Ikaw po yung magpala sa mga tao na yan. So kailangan natin mag-unload ng mga bagay sa buhay in order for us to develop a receptive heart sa ating buhay. Para ma-refresh po tayo sa ating relationship sa Panginoon. And the last is, reaffirm yourself to God's promises and of who you are in God's sight. Tandaan natin mga kapatid. If you want to be refreshed, your walk in the Lord, you need to reaffirm God's promises in you. Di ba kaya ka nandito kasi bakit? Meron bang pinangahawakan na pangako ng Diyos? Amen ba? Kaya ka umatin ng church every Sunday kasi bakit? You are holding a promise to the Lord. Na one day, yung mga pangako ng Panginoon na yan ay gagawin niya personally sa buhay mo. Reaffirm that. Lord, tapat ka sa aking buhay. Lord, hindi ka nagkukulang. Lord, hindi ka nagbabago. Say that to the Lord. Declare that in your life. Kasi nga sabi ng Bible sa yung Diyos na hindi nangiiwan. God that will never leave us nor forsake us. I-reaffirm mo nyo. Isipin mo yung mga moment na nasaktan ka, yung mga moment na hirap ka. Isipin mo, balikan mo yun and reaffirm that God is there. God is looking at you. God is caring at you. Yung mga panahon na wasak ang iyong kalooban, nandun ng Diyos. At i-reaffirm mo ngayon yan. Lord, ikaw yung Diyos na nagmamahal sa akin. Sometimes ang aking kalooban ay hindi maganda, but Lord, according to your word, you love me so much. Diba sabi nga ni Apostle Paul? No one can separate us from the love of Christ. Diba? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng kagutuman, kahirapan, diba? In persecution, even death. The Bible tells us that God loves us not because of our condition, but because of His character for us. Walang condition na pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi sa verse 20, then they will follow my decrees and be careful to keep my laws. Then sabi doon, they will be my people and I will be their God. Sino ka ba talaga sa harapan ng Diyos? Who are you in the presence of God? Who are you in God's sight? Sino ka ba talaga? Diba? Isa kang anak ng Diyos. Amen ba yun? Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pagiging isang anak ng Diyos? Hindi lang tayo isang anak ng Diyos, kundi anak tayo ng isang hari ng mga hari. Amen ba? Ibig sabihin,
Kung ano ang meron ng ating hari, meron din tayo. If our king has the authority, we are also have the authority. Kung ang Diyos ay mayaman, mayaman din tayo. Reaffirm that this year na anak ka ng Diyos. At mamahalin ka ng Diyos. Ano man ang nangyari sa iyo. You remember the prodigal son? That's the exact representation kung paano ang Diyos nagmamahal. Kailanman mga kapatid, hindi tayo itinakwil ng Diyos. Tandaan natin yan. Walang segundo sa buhay natin na tinakwil ka ng Diyos na buhay. Tayo ang lumayo sa Kanya. Pero every second of your life, never, God disregard you as His son, as His daughter. Right now, mga kapatid, reaffirm that to the Lord. Lambingin natin ang ating Diyos. Lord, ako yung anak mo. Ako yung anak mo na lumalapit sa iyo. Ako yung anak mo na binago mo, nilinis mo, pinatawad mo. Binigyan mo ng panibagong buhay. Panginoon, Father, o gamitin po natin yung term in Hebrew, the word Abba. You know what? When I say that, pag-pray ako sa Panginoon, grabe lang iyak ko. When I say to the Lord that, Abba, Father, Abba, you know my heart, Abba. Grabe sa manalangin. Because you have built a deep connection to God. So reaffirm yourself to God's promises and of who you are in God's sight. Yan po yung apat na bagay para po tayo ma-refresh sa ating lakad sa ating Panginoon. And this year, let us now restart our relationship with God in a new level. Amen ba? Handa na ba kayo maglingkod sa Panginoon? Gigil na ba kayo paglingkuran ng ating Diyos? Amen. Isa pa ating palapanan ng Panginoon. Tingok, ibasa natin sa mga kamay. Let's raise our hands. Let's pray, Panginoon, ang mga kamay na ito, Lord God, ay kamay ng iyong mga minamahal mong mga anak. Mga kamay, Panginoon, na handa nang maglingkod at sumunod sa iyong kalooban. Lord, talaga mo itong mga kamay na ito ay nakipan mo ng kapangyarihan na naghihimala, Panginoon, sa bawat gagawin, Lord God, na mag-glorify, Panginoon, ang bawat hahawakan, ang bawat gagawin, Panginoon, pagpapalain mo. Kasi ang kamay na ito, Panginoon, ay kamay ng iyong mga anak. Kamay na pinagpapala